Di ba ang tao, madalas ko nga mabanggit dito, ang tao, ang kalikasan ng tao, pag siya'y pinanganak, palalakihin, aarugain ng magulang, pag-aaralin, at kapag nakapagtapos ang tao, magtatrabaho, magninegosyo, mag-aasawa. So, yan yung tinatawag natural na buhay ng tao. You need to go beyond that kind of life. Kailangan mong lumagpas ka sa ganitong buhay pagkat ito yung plano ng Diyos. Kumbaga, yan yung tinatawag nating cycle ng buhay ng tao. Kapag ka siya'y pinanganak, natutong lumakad, tinuturuan ng magulang hanggang sa siya'y mag-aral, laging sasabihin, mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, magandang trabaho. And then, pag nakatapos, magtatrabaho, and then mag-aasawa, mag-anak. So, yan ang tinatawag nating cycle ng buhay ng tao. Pero hindi ito ang gusto ng Diyos lang. God is more than that. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos ay higit pa dyan. Yung plano niya sa iyo, higit pa dyan. God, ano bang sinabi ng Panginoon, gusto ng Diyos for you to be able to live in the supernatural. Alam niyo ba, na kung anak ka ng Diyos, mo na yung authority na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 6. Kaya, ikaw na tao, kabataan ka man, bata ka man, o sino ka man dyan, adult ka man dyan, makinig kayo mabuti, hindi sapat na ganyan ang buhay mo. Gusto kong malaman ninyo nung likhain ka ng Diyos, mas mababa ka lamang konti sa Diyos. Makinig kayo. Ang purpose ng Diyos, ikaw ay mamahala. Makinig kayo. Ikaw ay mamahala sa sa lahat ng mga inihanda ng Diyos. Verse 5, tingnan niyo mabuti. Even when we were dead in sins, nung tayo ay patay pa dahil sa kasalanan, ang tao kasi na ang nature niya ay nasa kasalanan, wala siyang magagawa, umaasa sa sarili niya. Kaya nga, sabi ko kanina, kapag nakapagtrabaho yung tao, isipin niya kagad mag-aasawa na kagad, magkakaroon ng anak, hanggang ganun na lang cycle, walang nangyayari sa buhay niya. But, you know, God wants more than that. The reason, ang dahilan kung bakit kanya iniligtas, kung bakit kanya binibless, upang maging daluyan ka ng blessing ng Diyos. Ulitin ko. Kaya ka pinagpapala ng Diyos, dahil gusto niya na maging daluyan ka ng pagpapala niya. Kunti lang. Dito, sa harap. Even when we were dead in sins, quickened us together with Christ, for by grace you are saved. Verse 6, dahil dito ano ka ngayon? And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Kaya, huwag mong mamalitin yung sarili mo. Sabi mo sa iyong katabi, don't put yourself down. Kung ang kaharap mo yung mga politiko at mga multibilyonaryo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag. Bakit? Hindi yun ang tunay na authority. Ang authority ay na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Siya ang lahat. In fact, sa Kanya, kumplito na ang lahat ng tao. When you come to Jesus Christ, repent and convert into Jesus Christ, lahat kumplito na yan. Lahat kumplito na yan sa Kanya. So, nothing to worry. Sabi mo sa katabi, nothing to worry. Nothing to worry. Magkabali-baliktad man ang mundo, makinig kayo mabuti, the Holy Spirit is in your life to direct you. Kaya nga doon kanina, nabanggit ko kanina sa first service, 1 Peter, chapter 2, reading from verse 1. Pakiclick na yan sa Tagalog hanggang verse 3. So kung anak ka na ng Diyos, ito ang buhay mo dapat. Huwag kang nagpo-focus doon. Alisin nyo yung isip nyo, kayong mga kabataan. Pag malaki na kayo, nagtrabaho, sunod na pag-iisipan nyo, asawa. Huwag. Sabi mo sa iyong katabi, enjoy your life with Christ. Enjoy your life in the kingdom of God.
Bakit? Yun ang design ng Diyos sa'yo. Hindi yung dating cycle ng buhay ng tao. Kasi yung buhay ng tao, cycle niyan, curse yan eh. Curse. Kaya kung iwaksi ninyo ang lahat ng kasamaan. Pandaraya, sabi mo sa iyong katabi, huwag mo nang dayain ang sarili mo. Pagkat ang Diyos natin kamo hindi ribulto, hindi larawan. Ang Diyos natin ay espiritu at katotohanan. May nagtanong sa akin minsan, sabi sa akin, paano po yung sign of the cross? Sabi ko, bakit? Pipi ba ang Diyos? Saan ba ginagamit yung sign? Ha? Di ba sa pipi? Pag sinabi yung I love you, di ba? Sino yung marunong niya? Kaya iwaksi ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ano ito? The pure Word of God. Kaya yung mga kabataan na nagpunta dito ngayon, nandito na kayo ngayon, huwag yung nakakita ka ng sister, crush mo na kagad. Mag-ipon ka muna ng tubig. Kasi ganyan ang tao eh. Di ka ba? Yung babae, kapag umidad na siya, mga 20 plus na, gusto kailan magkaroon ako ng asawa. Kaya dati, so yung cycle ng buhay, yan ang tinatawag na curse. Bakit walang nagagawa sa Diyos? Hindi naman yan ang purpose ng Diyos sa iyo. Hindi yan. Bakit si Apostol Pablo nag-asawa ba? May asawa ba? Wala naman. Si Elijah, may asawa ba? Wala din. Bakit ka ba masyado kang nababahala dyan sa katawan mo? Di ba alam, templo ng banal na espiritu yan? Sabi mo nga sa iyong katabi mga kabataan, huwag yung ganyan kaagad. Huwag mong puputulin ka mo yung plano ng Diyos sa iyo. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamagitan dito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Verse 3. Kung natikman nga ninyo ang Panginoon ay mabuti. Bakit? Kasi gusto ng Diyos iparanas sa iyo ang lahat. Gusto niyang ibigay sa iyo lahat ng kanyang mga inihanda. Hey! Nagugutom na kayo? Ha? Di yan marunong sinungaling. Sandali na lang. Ano na lang ako? 20 minutes at saka 20 days. Okay. Now, nung ikaw ay nagbago, repented, converted to Jesus Christ, ang Holy Spirit ay nasa sa iyo ngayon. At yung Holy Spirit na yan, yun ang magbabago sa iyong nature. From glory to glory. Ayon doon sa 2 Corinthians chapter 3, ibig sabihin, wala kasing buhay. Di ba? Makinig kayo mabuti. Ang buhay kasi ng tao, hindi yung nakasalalay ka doon sa takbo ng natural. Hindi yan ang tunay na buhay. Yan ay buhay lamang in the physical world. Pero kailangan mong mamuhay ka na simula ngayon sa spiritual world habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya maging sa mga adults, yung mga senior citizen, huwag kayong nag-iisip na mauna ka na. Huwag. Sabi mo nga sa katabi kung may senior citizen dyan. Sa umaga kasi maraming senior citizen eh. Sabihin nyo nga, huwag kang nagmamadali dahil nagsisimula pa lang ang Diyos sa iyo. Sabi mo ha, nagsisimula pa lang ang Diyos sa iyo. Kaya nga yung kapatid natin, hindi ko alam kung ilang taon yun, may cancer, pinagaling siya ng Panginoon.
Makinig kayo mabuti. Now, ano ang ginawa naman sa Colossians? Yung Holy Spirit ngayon, inilipat ka na niya ngayon sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. At sa kaharian ng Panginoong Hesukristo, ang sabi, in the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. The kingdom of God is not word, but power. Ibig sabihin, it's the potential of God na nandiyan sa iyo to create life. The Holy Spirit is in your life to create life. The Holy Ghost lives in your heart to create life. Ano ito? Magsisimula sa iyo. Create life from the dead situation. Patay ang iyong kalagayan, patay ang iyong relasyon, patay ang pagkakilala sa Diyos, patay ang lahat, pati pananalapi. Alam niyo ba ang mga tao? Pag maghihirap ang buhay, ang lungkot nila. Ang kanilang ginagawa kapag ang tao mahirap ang buhay, alam niyo kung anong ginagawa? Ano ang kaligayahan nila? Tapos magkukwentuhan, anak ka na. Hindi yan pare, ay po. Di ba? Kayo yung mga kabataan kahit matatanda. Dahil nga sa naiinit na sila sa buhay nila. Saan sila pumupunta? Noong araw, ang pagtatato sa loob lang ng bilibid. Ngayon, sa labas na. Kaya minsan, alam nyo, pag nakakakita ko ng taong may tato, sabi ko, saan ka ba galing? Anong panggat mo? Galing ka ba sa bilibid? Hindi po. Bakit may tata ka? Anong tata? Bakit may tato ka? Ako nga galing sa bilibid kahit isang dot wala. Alam niyo kung bakit? Kasi nababagot sa buhay. Ang tawag sa bilibid term niyan ay buryong. Buryong ang buhay. Sabi mo, salamat sa Diyos. Anak na niya ako. Kaso lang anak ka na ng Diyos. Pag binura mo naman yan, buto lang matigil. Hayaan mo na lang kung mayroon yan. Importante ngayon, may tatak ka ng Holy Spirit sa iyong puso. Okay. For this cause, we also since the day we heard, do not cease to pray for you. Sa verse 12, diretso tayo. 11. Hallelujah. Strengthened with all might, according to His glorious power. Now, makinig kayo mabuti. Glorious power meaning the potential of God. Nasa iyo na yan. Nasa iyo ang kakayahan ng Diyos. So kung nasa iyo ang kakayahan ng Diyos, number one, si Josiah, kay Josiah, 8 years old, ginawa na hari siya ng Diyos. Si David, bata pa yan, ginawa siyang hari. Si Joseph, pakinggan niyo mabuti, bata pa siya, bagamat dumaan sa loob ng bilangguan, lahat ng kayamanan inilipat sa kanya upang pasaganayin ang kanyang mga kababayan, hindi ang sarili niya, kundi lahat ng kanyang mga kababayan. Nakita niyo, that is the potential of God. Kaya yung isip mo, huwag kang nag-iisip ng maliit. Thank God that is so mighty, a big God, a powerful God, a God without limit. Sabi mo sa kanya, a God without limit. God without limit. So, anong gagawin mo? Makinig kayo mabuti. Verse 12. Okay. Strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Habang ikaw naghihintay ka, habang dumaraan ka ng pag-aayos ng Diyos sa medyo may mga matitindi marahil na mga pagsubok sa buhay mo, pero may kagalakang kahuway. It's the Holy Spirit that comforts you. Ang banal na Espiritu siyang nagbibigay ng kaaliwan sa bawat isa na mga tunay na anak ng Diyos, so that siyang magdadala sa iyong tagumpay. Pagdating mo sa tagumpay, para kang umakyat sa bundok, nakita mo yung pinanggalingan mo. Pagdating sa tuktok, anong sasabi mo? Haya, haya. Sabi mo, haya, haya. Bakit haya, haya? Kasi high, nasa taas ka na. Kaya sasabi mo, I love you, Lord. Okay? So sa simula marahil, hindi mo masabi yan. Kasi may mga sufferings ka. Sige lang, be patient. Sabi mo sa iyong katabi, be patient. The Holy Spirit is inside of you.
Anong gagawin mo sa Holy Spirit? Kausapin mo siya. Sabi mo, Holy Spirit, you are my counselor. You are my comforter. It is you, Holy Spirit, that dwells in me. And you are the ones doing something great from the inside of my life. You are the one, oh Holy Spirit, that brings into reality everything that Jesus Christ did for me at the cross of Calvary. Kausapin mo siya. Why? Psalms chapter 92. Verse 11. Hindi mahalaga kung anong nangyayari na nakikita mo. Hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman mo sa iyong physical na katawan. Tanungin mo ngayon katabi mo, yung bang decision mo ngayon, na-glorify na ba ang Diyos sa iyo? Sabi mo, huwag kang magmamadali. Nagsisimula pa ang Diyos sa iyo. Mine eye also shall see my desire. Sa New American Standard. Hallelujah. And my eyes has looked exultantly upon my foes. My ears hear of the evildoers who rise up against me. Sino ito? Lahat ng mga nangyayaring hindi mabuti sa iyo. Maaring nanay mo, maaring kapatid mo, kasi lahat ng mga tao na nagnanais na mamuhay ng matuwid para kay Kristo Jesus, daranas ng pag-uusig. Ilan na sa inyo dito dumaranas ng pag-uusig? Inuusig ka ng anak mo, ng nanay mo, ng asawa mo, ng biyanan mo, ng kapitbahay mo. Ilan sa inyo? Kasi kapag hindi ka pa inuusig, ay kailangan mo pang ma-born again, magbago ka. Sayang lang pangalan mong Joshua kung walang power ng Diyos yan. Next verse. The righteous man will flourish like the palm tree. Paano ka maging righteous? Idadaan ka muna ng Diyos in the furnace of fire. The furnace of fire of afflictions. Pinagdaanan ko lahat yan. Naranasan ko, nataan ako ng kamatayan. Pinagtabuyan lahat-lahat. Thank God. God is faithful. He preserved His own people. Ipipreserve niya ang kanyang mga anak. Oh, hallelujah. Kahit ano pang pagdadaanan mo, inaalaw ito ng Diyos. Anong sabi ni David? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So kapag dumadaan ka, makinig kayo mabuti. Pag dumadaan ka ng mga pag-uusig, pagtatabi sa iyo, discouragement, o anumang mga bagay diyan, huwag kang ma-discourage. The Holy Spirit is comforting you. The Holy Spirit is igniting the fire in your life for you to be able to soar like an eagle. The righteous man will flourish like the palm tree. He will grow like a cedar in Lebanon. Sabi mo sa iyong katabi, magniningning buhay mo. Next verse. Planted in the house of the Lord. Makinig kayo mabuti. Bakit ka naririto ngayong umaga? Ang Diyos ang nagdala sa iyo dito, kaya huwag mong sayangin ang buhay mo at pagkakataon mo. God brought you here. He planted you in the house of the Lord. Itinanim ka ngayon sa tahanan ng Diyos. Ang Diyos ang nagdala sa iyo dito. Why? Because God wants to reverse all the situation ng buhay mo. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Sabi mo sa iyong katabi, magniningning ang buhay mo. Magbubunga ang buhay mo. Hallelujah. Uusbong ang kalagayan ng buhay mo. Because God is reversing the situation in the natural, changing that and bringing that into the supernatural. Oh, hallelujah! Planted in the house of God. Sabi mo sa katabi, huwag mong sayangin dahil itinanim ka sa kaharian ng Diyos. Ngayon, bilang anak ka na ng Diyos, makinig kayo mabuti, gusto niyo ba na mag-flourish ang buhay ninyo? The Holy Spirit, ano ang gagawin ng Holy Spirit? Ilalagay niya ang matinding pag-ibig ng Diyos sa puso mo to love God more and to crave para sa kanyang mga salita.
meditating, memorizing the Word of God. Makinig kayo at ito ang mangyayari. Psalms chapter 1. Itutuloy ko na ito sa Sunday. Sa halip na mag-meditate ka kung ano-ano mga bagay, meditate upon the Lord. Meditate upon the Lord. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Huwag kang makikinig kapag ang mga tao na ito ay hindi mga tunay na anak ng Diyos. Huwag! Don't settle your life for this kind of people. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Huwag kang sumang-ayon sa kanila. Why? You are planted in the house of God. You were translated by the Holy Spirit from the kingdom of darkness to the kingdom of Jesus Christ. The light in the kingdom of God. Kaya sinabi ng Panginoon, baliban doon sa magbago ka na, doon sa 1 Peter, sinabi ng pangalawa, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight, ang kanyang pananambikan palagi, his delight is in the law of the Lord. It's the word of God, and in his law that he meditate therein day and night, day and night. Alam niyo ba, kung ang mga tao na pinili na ng Diyos, big sabihin, tinawag na yan ng Diyos from darkness, personal, nagkakamali, nagkakasala, how much more ikaw? You never heard the voice of God. Kung ang mga tao na pinili na yan, special call by God, nagkakamali, ay nagkakasala, how much more kung ikaw, hindi ka talaga closely or intimately connected with God. Kaya ang advice dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight, ang kanyang kaligayahan, makinig kayo mabuti, ano bang kaligayahan mo? Ano ang cravings mo? But his delight is in the law of the Lord. And in his law, that he meditate there in day and night. Kaya mabuti. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth fruit in his season. His leaves shall not wither. And whatsoever he doeth shall prosper. Makinig kayo mabuti. Hindi importante kung anong kalagayan in the natural. You learn to understand you are planted in the courts or in the house of God. Saan ka nakatanim? Along the river. Along the river. Andyan ang tubig na nagbibigay buhay. Pakinig kayo mabuti. It's the Word of God and the Holy Spirit. The Word of God. At ang sabi ng Panginoon, ano man ang nangyayari, may panahong ibinigay ng Diyos, mamumunga yan. Hindi malalagas. Hindi malalagas. Makinig kayo mabuti. Walang sino man kahit si Satanas na maaaring sumira sa buhay mo as long as you're planted in the house of God along the rivers of waters which represents the Holy Ghost, Jesus Christ, and the Word of God is stand and plant your life in the Word of God. Ang Holy Spirit, masyadong makapangyarihan yan to reverse everything. Sinabi ng Panginoon, may mga daan na tila sa tingin mo ay maayos. But at the end are the ways of death and destruction. Pakiklik na yan. Kasi sarili mo ang gumawa ng decision na yan. Oh, pakiklik na yan. There are ways that seems right in the sight of man. But at the end, these are the ways of death and destruction. Kinig kayo.
There is a way which seemeth right unto a man. Sa tingin mo, tama. Because in the natural, yun ang isip mo. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. The Holy Spirit will speak to you. Nagkamali ka man ng decision ngayon, the Holy Spirit will redirect your life. Sabi mo sa iyong katabi, ayaw ng Diyos mawasak buhay mo. Ayaw ng Diyos. Because you are planted in the house of God. Along the rivers with waters. Hallelujah. Raise your hands now. Oh Jesus, we praise you, Lord. We magnify your holy name, oh God. Oh Jesus. Oh, hallelujah. Kayong mga kabataan, mahaba pa ang panahon na gagawin ng Diyos sa inyo. Marami pang gagawin ng Diyos sa inyo. Ano man ang inyong mga hinanakit sa inyong pamilya, kamag-anak, patawarin sila. Learn to embrace them. Forgive and love them. Mga kaibigan ninyo, sino ang mga tao, love them. Forgive them. Love them. Hallelujah. Oh Jesus. Raise your hands now. Father, we praise you. We worship you, adore you. Panginoon, ikaw po ang tumawag sa amin sa pamagitan ng iyong kagandahang loob. Itinanim mo kami, Panginoon, sa iyong tahanan. O Diyos, sa tabi ng batis na may umaagos na tubig, ang aming puso, Panginoon, walang ibang ninanasa kundi ikaw at ang iyong mga salita. Pangako mo, Panginoon, hindi malalanta, hindi masisira ang aming buhay, kundi sa bawat panahon, mamumunga ito, Panginoon. Mamumunga mo, Diyos. Mamumunga ito, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu na ikaw ang nagdidiri sa buhay ko. Ikaw ang nagtutuwid sa akin. Sa bawat pagkakamaling pagkakasala, itinutuwid mo ako. Maliban, Panginoon, ang aking mga hakbanging nagawa, itinutuwid mo ako. Dumaranas man ako, Panginoon, ng anumang mga paghihirap dahil sa nakaraang mga desisyon. Panginoon, ang awa mo ay sagana para sa akin upang, O Diyos, i-restore ang aking buhay para sa iyo lamang. Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh God, we praise and worship you. Oh, hallelujah! Pasalamatan mo ang Diyos. Sinira man ang buhay mo marahil, huwag mo sisihin ang mga tao. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito upang tayo matuto na sa Diyos lamang tayo aasa. Nagpag-ibig at biyaya ng Diyos ay sagana sa atin. Itinutuwid lamang tayo ng Diyos sapagkat gusto ng Diyos maranasan mo ang kanyang mga inihanda sa buhay mo. We thank you, Lord. At bawat isa na may mga sakit pa ngayong umaga, ipatong isang kamay sa sakit na yung nararamdaman. At tulad ng mga kapatid na pinagaling ng siya pa rin ng Diyos na nagpapagaling sa inyo, na sa pamagitan ng mga latay ni Kristo Jesus, kayo ay nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sakit at karamdaman, inuutusan ko kayong lumayas sa katawan ng mga taong naririto. Ngayon din sa pangalan ni Jesus. At tanggapin mo kagaling sa pamamagitan ng latay ni Hesus Kristo. Ngayon! Hallelujah! Panginoon, pinapahal ko ang kalayaan sa bawat isa na ginagapos ng demonyo. Demonyo ng kahirapan, kaguluhan sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Oh God, thank you for the deliverance. We give you praise, we give you glory and honor. In Jesus' name. Amen.